Isang panayam sa isang babaeng mula sa Silvania ang ngayon ay gumugulo sa buong bansa. Sa Pilipinas, natagpuan namin ang isang buhay na hindi namin kailanman inakala na posible. Ang isang pangungusap na ito ay mabilis na lumikha ng pambansang alon. Ang kailangan ng Silvania ngayon ay populasyon. Ang lahat ng umaalis patungo sa ibang bansa ay taksil, maging ang mga salita ng Pangulo na may absolutong kapangyarihan ay hindi nagawang pigilan sila. Bawat buwan, mahigit 2,000 kababaihang Silvanian ang sumasakay sa mga eroplanong patungong Pilipinas. Ano nga ba ang nag-uudyok sa kanila na isugal ang lahat para makarating sa Pilipinas? Ako si Lara, 35 taong gulang. Ngayon, maligaya akong namumuhay habang nagpapatakbo ng isang maliit na ballet studio sa Bonifacio Global City, Taguig. Ngunit 2 taon pa lang ang nakalilipas, nabubuhay ako sa isang madilim at malamig na apartment sa Veridia, ang kabisera ng Silvania, na puno ng kawalan ng pag-asa. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay hindi lamang tungkol sa isang international marriage. Ito ay tungkol sa nakagigimbal na katotohanan ng Silvania na kinailangan kong takasan at ang nakakatakot na lihim na operasyon ng gobyerno na natuklasan ko sa proseso. Nagsimula ang lahat sa isang lihim na dokumento na hindi ko sinasadyang makita. Noong panahong iyon, ako ang pangunahing mananayaw sa National Dance Company. Isang araw habang naglilinis ako sa conference room ng mga opisyal, may nakita akong folder sa ibabaw ng mesa. Nakasulat dito ang titulong O-Plan, Pagpigil sa Pag-alis ng Kababaihan. Dahil sa kuryosidad, binuksan ko ang dokumento at halos maputol ang aking hininga. Ang top secret na dokumentong iyon na ginawa ng intelligence agency ay naglalaman ng mga hindi kapani-paniwalang impormasyon. Sa nakalipas na 2 taon, 80,000 kababaihang Silvanian ang lumipat sa Pilipinas. 98% sa kanila ay mga babaeng may mataas na pinag-aralan, nasa edad 20 hanggang 30. Ang divorce rate ng mga mag-asawang Pilipino at Silvanian ay 1% lamang. Sa kabilang banda, ang divorce rate sa loob ng Silvania ay 68%, isang napakalaking pagkakaiba. Hinulaan na kung hahayaan itong magpatuloy, mas marami pang kabataang babae ang aalis. May karugtong pa ang dokumento. Ang average na taunang kita ng isang lalaking Pilipino ay humigit kumulang 1 milyong piso, 4 na beses na mas mataas kaysa sa mga lalaking Silvanian. Ang antas ng pakikibahagi ng mga lalaking Pilipino sa gawaing bahay ay mataas, at ang kanilang pagkuha ng paternity leave ay hindi maihahambing sa Silvania. Sa ilalim ng mga estadistika, may nakasulat na pulang tinta. Kailangan agarang hakbang para mapigilan. Ngunit ang tunay na nakagigimbal ay nasa susunod na pahina. Isang plano na bumuo ng isang special committee sa ilalim ng direktang utos ng Pangulo. Unang hakbang, pagkontrol sa media at pagpapakalat ng maling impormasyon. Ikalawang hakbang, gawing iligal ang mga international marriage agency. Ikatlong hakbang, mahigpit na paghihigpit sa pag-alis sa bansa. At ika-4 na hakbang, pisikal na pagharang. Nanginig ang aking mga kamay at hindi ko na nagawang magbasa pa. Hindi ako makapaniwala na ang sarili kong bansa ay handang alisin ang karapatan ng mga kababaihan na hanapin ang kanilang kaligayahan. Sa katunayan, mayroon na akong kaalaman tungkol sa Pilipinas. Sa tuwing nakikita ko ang mga larawan na pinopost ng aking kaibigang si Isabel na nakapag-asawa ng Pilipino sa social media, hindi ko maiwasang mainggit. Almusal na inihanda ng kanyang asawa, pamimili ng magkasama tuwing weekend at ang kanilang pag-aalaga sa anak ng sabay. Mga tanawin na imposibleng isipin sa Silvania. Ang dati kong buhay, hiwalay na ako. 3 taon pa lang kaming kasal nang malulong sa alak ang dati kong asawa, naging marahas at sinabing trabaho ng babae ang gawaing bahay habang hindi man lang kumikilos. Nang hilingin ko ang diborsyo, tumawa siya at sinabing, "Saan ka pupulutin? Walang babaeng Silvanian na mabubuhay ng mag-isa sa labas." Nakalulungkot, may punto ang sinabi niya. Sa lipunan ng Silvania, halos imposible para sa isang 30 anyos na diborsyada na magsimulang muli. Ibinalik ko ang dokumento at umalis sa dance company. Nang gabing iyon, nagpasya ako. Aalis ako sa bansang ito. Ngunit paano? Naalala ko ang sinabi ni Isabel, "Lara, mayroon daw lihim na lugar para sa pag-aayos ng pagpapakilala diyan sa Veridia. Subukan mong hanapin." Kinabukasan, lakas loob kong hinanap ang lugar. Ang address ay isang lumang gusali sa labas ng bayan, walang anumang karatula. Pagbukas ko ng pinto, mas marami pang babae sa loob kaysa sa inaasahan ko. Mga babae mula 20 hanggang 40 anyos,
Lahat ay may seryosong mukha, naghihintay. Tuloy po, bago lang po kayo. Sinalubong ako ng isang babae na mukhang nasa early 40s. Ipinakilala niya ang sarili bilang Elena. Sa Pilipinas, tatawagin siyang Tita Elena. Opo. Narinig ko po mula sa kaibigan kong si Isabel. Ah, si Isabel. Napakasaya na niya ngayon. Dinala ako ni Tita Elena sa isang silid sa likod. Ang mga pader ay puno ng mga larawan at profile ng mga lalaking Pilipino. Sa isang sulok, may nagaganap na klase ng Tagalog. Mahigit 3,000 na ang nasa waiting list. Kailangan mong maghintay ng hindi bababa sa 6 na buwan. 6 na buwan? Ganoon karami ang gustong makakilala ng lalaking Pilipino. Ngunit kamakailan, humigpit ang pagbabantay ng gobyerno, kaya kailangan nating maging mas maingat. Dumilim ang mukha ni Tita Elena. Pabulong niyang sinabi, "Kahapon, may dumating na mga ahente ng gobyerno. Tinakot kami. Sinabing iligal ang organisasyon namin, pero hindi kami susuko. Ang karapatan ng isang babae na maging masaya ay hindi dapat hadlangan ni numan." Pagkatapos kong bisitahin ang lihim na lugar, pinag-isipan kong muli ang aking buhay. Ang taglamig sa Veridia ay napakalamig at mahaba, ngunit mas nagyayelo ang puso ko. Araw-araw, gigising ako ng alas 6 ng umaga, sasakay ng tren papunta sa dance company. Ang mga mukha ng mga tao ay pawang madilim. Lalo na sa mga kababaihan, malalim ang bakas ng pagsuko at kawalan ng pag-asa. Hindi gaanong naiiba ang sitwasyon ng mga kasamahan ko. Si Sofia, alam niyang may ibang babae ang asawa niya ngunit hindi niya magawang makipaghiwalay. Si Ana, isang baguhang mananayaw, ay hindi makaalis sa kanyang marahas na kasintahan at araw-araw na tinatakpan ng makeup ang kanyang mga pasa. Sa entablado, kami ay magagandang mananayaw, ngunit sa likod nito, ang aming buhay ay miserable. "Lara, parang iba ka lately," sabi ni Sofia isang araw. Nag-alinlangan ako saglit ngunit ikinuwento ko ang tungkol sa lihim na lugar. "Nasisiraan ka na ba? Delikado yan." "Sofia, hanggang kailan tayo magtitiis ng ganito? Nakita mo naman ang mga litrato ni Isabel, di ba?" Napabuntong hininga si Sofia. "Oo, nakita ko, nainggit ako. Yung litrato na buhat-buhat ng asawa niya ang anak nila habang nagluluto siya. Nakakagulat talaga. Ang asawa ko, ni isang diaper hindi pa napalitan." Sumali si Ana sa usapan. "Gusto ko ring pumunta. Hindi ko na kaya to." Mula noon, kaming tatlo ay lihim na nagsaliksik tungkol sa Pilipinas. Gabi-gabi, nanonood kami ng mga teleserye at mga vlog sa YouTube tungkol sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Lalo kaming namangha. Isang asawang lalaki na araw-araw naghahanda ng baon para sa kanyang asawa. Isang ama na normal lang na gumagamit ng paternity leave. Isang mag-asawa na magkatulong sa kusina tuwing Noche Buena. Hindi kami makapaniwala na ang mga ito ay ordinaryong bagay sa Pilipinas. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Isang araw, dumating ang mga opisyal ng gobyerno sa dance company. Isa-isa kaming tinawag para sa interogasyon. "Lara, may sinalihan ka bang kahina-hinalang grupo kamakailan? Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Alam mo ba kung anong mangyayari kung sasali ka sa isang organisasyong nagbabanta sa seguridad ng bansa?" Direkta ang pananakot. Tila alam na nila na pumunta ako sa lihim na lugar. Pagkatapos ng interogasyon, tinawag ako ng aming direktor. "Lara, mag-ingat ka. May pressure mula sa itaas. Kapag nalaman nilang may kinalaman ka sa Pilipinas, tanggal ka agad." Nang gabing iyon, umiiyak akong tumawag kay Isabel. Gusto ko na ring pumunta diyan, pero natatakot ako. Maikli ngunit malakas ang tugon ni Isabel. "Lakasan mo ang loob mo." Natakot din ako noong una, pero ngayon, para akong nasa langit araw-araw. Nagpadala siya ng video na lalong nagpatibay sa loob ko. Ang kanyang asawang si Miguel ay nagluluto ng tradisyonal na pagkain ng Silvania, ang goulash Silvano, habang si Isabel ay nakaupo lang at nagpapahinga. Sinabi niya na sa Pilipinas, natural lang para sa isang asawa na pag-aralan at lutuin ang pagkain mula sa bansa ng kanyang kabiyak. Kahapon, tinuruan niya ako magluto ng adobo. Yung biyenan ko pa mismo ang nag-adjust ng timpla para sa panlasa kong taga Silvania. Sa bawat kwentong tulad nito, lalong tumitindi ang pagnanais ko. Ngunit kasabay nito, lumalaki rin ang takot ko. Humigpit ang pagbabantay ng gobyerno at may mga bali-balitang may mga babaeng pinigilan sa airport hanggang sa isang nakagigimbal na pangyayari ang naganap. Si Tita Elena, ang nagpapatakbo ng lihim na lugar, ay inaresto. Ang kaso, pagbabanta sa pambansang seguridad. Ang lugar ay isinara at ang listahan ng mga naghihintay ay kinumpiska. Kasama ako sa listahang iyon
kaya anumang oras ay maaari akong dakpin. Sina Sofia at Ana ay natakot at sumuko. Ngunit para sa akin, lalo itong nagpatibay sa aking desisyon. Kung ganito nila tayo kahigpit na pinipigilan, patunay lang ito na ang Pilipinas ang pag-asa natin, di ba? Noon, nagbigay si Isabel ng mahalagang impormasyon. Lara, may ibang paraan. Pumunta ka muna dito bilang turista, tapos dito na tayo maghanap ng paraan. Delikado, ngunit ito na lang ang pag-asa. Tahimik akong naghanda. Pag-aaral ng Tagalog, pag-aayos ng mga dokumento, at higit sa lahat, pag-iwas sa mata ng gobyerno. 2 linggo matapos arestuhin si Tita Elena, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang text mula sa isang hindi kilalang numero. Silangang Tulay, bukas, 3 p.m. Agad kong naintindihan. Muling nagbukas ang lugar. Kinabukasan, nagsuot ako ng pinakaordinaryong damit at pumunta sa lugar ng tagpuan. Iba na ang address, mas tago. Pagbukas ko ng pinto, isang hindi pamilyar na babae ang sumalubong sa akin. Ikaw si Lara, di ba? Hinihintay ka namin. Ipinakilala niya ang sarili bilang Marina, kasamahan daw ni Tita Elena. Nasaan po si Tita Elena? Nakakulong siya, pero itutuloy namin ito para sa kalayaan ng mga kababaihan. Dinala ako ni Marina sa loob. Nagulat ako, mas marami pang babae ang naroon. Lahat sila ay may determinasyon sa kanilang mga mata. Espesyal ang araw na ito. May bisita tayo mula mismo sa Pilipinas. Pumasok ang isang lalaki mukhang nasa early 40s na may banayad ng ngiti. Magandang hapon sa inyo. Ako si Miguel, mula sa Maynila. Ang asawa ko ay isang Silvanian, kaya naisipan kong tumulong sa ganitong paraan. Matatas magsalita si Miguel ng aming wika. Ang asawa niya ay si Isabel. Ang mensahe ko sa inyo ngayon ay huwag kayong mawalan ng pag-asa. Maraming lalaking Pilipino ang taos-pusong naghahanap ng makakasamang babaeng Silvanian. Isang babae ang nagtaas ng kamay. Totoo po bang tumutulong sa gawaing bahay ang mga lalaking Pilipino? Ngumiti si Miguel. Hindi tumutulong ang tamang salita. Ginagawa naming magkasama. Habang nagluluto ako, naglilinis ang asawa ko. Kapag siya ang naglalaba, ako naman ang nag-aalaga sa bata. Ganoon lang kasimple. Isang kolektibong buntong hininga ang narinig mula sa mga kababaihan. Imposible itong isipin sa Silvania. Pero paano kami makakapunta doon? Hinaharangan ng gobyerno ang lahat. May paraan, ngunit kailangan ng tapang. Ipinaliwanag ni Miguel ang plano, papasok sa Pilipinas bilang turista at doon na gagawin ang mga legal na proseso ng pagpapakilala. Delikado, ngunit posible. Nang araw na iyon, buo na ang loob ko. Ang mga video na ipinakita ni Miguel, ang mga tapat na salita ng mga lalaking Pilipino ito ay hindi pagtakas, kundi isang hamon para sa isang bagong buhay. Pag-uwi ko, tinawagan ko ang isa kong kasamahan na naghahanda na rin. Lara, aalis na ako sa susunod na linggo. Sumabay ka na. Pero mahigpit ang bantay. Sabihin mong turista ka, may malaking concert sa Maynila, sabihin mong manonood ka, hindi sila maghihinala. Detalyado ang plano. May sikat na K-pop group na magko-concert sa Manila at maraming fans mula sa Sylvania ang pupunta. Ang problema ay ang immigration sa airport. May mga usap-usapan na pinaghihigpitan na ang pag-alis ng mga kabataang babae. Dumating ang araw ng aking pag-alis. Papunta sa airport, parang sasabog ang puso ko. Sa immigration counter, tinitigan kami ng opisyal. Ano ang sadya ninyo sa Pilipinas? Manonood po kami ng concert. Ipinakita ko ang ticket. Mapaghinala pa rin ang tingin niya, pero dahil kumpleto ang papeles, pinalusot niya kami. Nang lumipad ang eroplano, napabuntong hininga ako sa ginhawa. Ngunit kasabay nito ang bagong takot. Posible nga ba ang isang bagong buhay? Totoo bang iba ang mga lalaking Pilipino? Pagdating namin sa Ninoy Aquino International Airport, Anaya, ang bumungad sa akin ay ang kalinisan ng paliparan at ang kabaitan ng mga staff. Sa immigration, isang batang opisyal ang ngumiti at bumati sa aming wika, maligayang pagdating. Isang init na hindi ko naranasan sa Sylvania. Sa labas, naghihintay si Isabel. Isang taon kaming hindi nagkita at para siyang ibang tao. Ang kanyang mukha ay masaya at puno ng kumpiyansa. Lara, mabutit nakarating ka. Nagyakapan kami at hindi ko napigilang umiyak. Simula pa lang ito, inayos ko na ang lahat. Dinala ako ni Isabel sa isang lugar sa Maynila. Nandoon na ang ilang kababaihang Sylvanian at mga lalaking Pilipino. Mukha itong isang kaswal na pagtitipon, ngunit ito ay isang maingat na plinanong pagpapakilala. Lahat ng lalaki dito ay seryoso sa international marriage. Matatag ang trabaho at, higit sa lahat,
marunong rumespeto sa babae. Noon, isang lalaki ang lumapit sa akin. Matangkad, nakasalamin, at may napakagandang ngiti. Hi, I'm Marco. Nagpapatakbo ako ng isang cybersecurity company. Paunti-unti ang kanyang pagsasalita ng aming wika, ngunit ramdam ko ang kanyang sinseridad. Interesado raw siya sa kultura ng Silvania at isang taon nang nag-aaral ng aming wika. Bakit mo gustong mag-asawa ng babaeng taga-Silvania? Tanong ko ng diretsahan. Nag-isip siya saglit bago sumagot. Ang lipunan dito sa Pilipinas ay napaka-competitive. Lahat ay sinusukat base sa estado sa buhay. Pero naramdaman ko na iba ang mga babaeng Silvanian. Tila alam ninyo ang tunay na halaga ng isang pamilya. Habang nag-uusap kami, unti-unti akong nagkakaroon ng pagtingin kay Marco. Nang gabing iyon, sa bahay ni Isabel, isang nakagugulat na kwento ang narinig ko. Lara, gumagawa ng matinding hakbang ang gobyerno ng Silvania para pigilan tayo. Ipinakita niya sa akin ang mga ebidensya. May mga grupo mula sa Silvania na nag-ooperate sa Pilipinas, nagpapakalat ng maling impormasyon at tinatakot ang ilang babae para piliting umuwi. Pero ito ang pinaka-nakakagulat. Ipinakita ni Isabel ang record ng isang lihim na pagpupulong ng mga opisyal ng Silvania. Paano mo ito nakuha? Tanong ko. Sinabi niyang isang kakilala na nagtatrabaho sa isang ahensya sa Pilipinas ang nagbigay nito. Naglalaman ito ng mga nakakatakot na plano. Kung hindi natin mapipigilan ang pag-alis ng mga kababaihan, walang kinabukasan ang Silvania. Kung kinakailangan, gumamit ng pisikal na paraan. Gipitin ng mga pamilya ng mga babaeng nakapag-asawa ng Pilipino para mapauwi sila. Ngunit ang pinakamatindi ay iba pa. Ang sariling anak na babae ni Pangulo ay lihim na nakikipag-date sa isang Pilipinong business tycoon. Kung malalaman ito, malaking gulo. Halos hindi ako makahinga. Maging ang anak ng Pangulo ay isang lalaking Pilipino ang pinili. Kinabukasan, inaya ako ni Marco. Habang nililibot namin ang Maynila, ipinakilala niya sa akin ang kulturang Pilipino. Ngunit ang tunay na nagpamangha sa akin ay ang kanyang mga kilos. Kapag naglalakad kami, siya ang pumupuwesto sa gilid na malapit sa kalsada. Sa restaurant, hihintayin niya akong pumili ng pagkain bago siya pumili. Buhat niya ang mabibigat kong dala na parabang natural lang. Sa Silvania, ituturing itong insulto na parang minamaliit ang babae. Ngunit kay Marco, iba ang pakiramdam. Ramdam ko ang tunay na pag-aalaga at respeto. Lahat ba ng lalaking Pilipino ay ganito? Hindi siguro lahat, pero malaki na ang ipinagbago ng mga kalalakihan ngayon, lalo na yung mga nag-iisip ng international marriage. Sa isang Japanese restaurant, matiyaga niya akong tinuruan gumamit ng chopsticks. Mahilig ka ba sa pagkain ng Silvania? Tanong niya. Oo naman, lalo na yung tradisyonal na pulang sabaw, ang goulash Silvano. Pwede mo bang ituro sa akin kung paano lutuin yon balang araw? Sa sandaling iyon, naramdaman kong natunaw ang puso ko. Ang kanyang pagnanais na matutunan ang aking kultura ay taos-puso. Isang linggo kaming araw-araw na nagkita. Nakita ko ang iba pang aspeto ng lipunang Pilipino. Mga lugar na para sa babae lamang, priority seats sa pampublikong sasakyan, at mga support group para sa mga ama. Lumipas ang isang linggo at kailangan ko nang bumalik sa Silvania. Pero buo na ang desisyon ko. Magpapatuloy kami sa pag-uusap ni Marco at hahanap ng paraan para magkitang muli. Sa airport, binigyan ako ni Marco ng isang maliit na regalo. Isang pulseras na gawa sa tradisyonal na hinabing tela mula sa Cordillera. Ang ibig daw sabihin nito ay pag-iisa. Magkikita tayong muli. Pupunta ako diyan o babalik ka dito. Alinman sa dalawa. Pagbalik ko sa Silvania, para na akong ibang tao. Ang isang linggo sa Pilipinas ay lubusang nagpabago sa aking pananaw sa buhay. Napansin agad ng mga kasamahan ko ang pagbabago. Lara, iba ang ningning ng mga mata mo. Anong nangyari? Maingat kong ikinuwento ang aking karanasan. Namangha sina Sofia at Ana, ngunit kasabay nito ang pag-aalala. Paano kayo magkikitang muli? Lalo pang humigpit ang gobyerno. Totoo nga, habang wala ako, lalong lumala ang sitwasyon. Ang mga pagtitipon na may kaugnayan sa Pilipinas ay idineklarang ilegal at humigpit ang censorship. Ang mga site kung saan mapapanood ang mga teleserye ay na-block. Ngunit pagkalipas ng 2 buwan, isang himala ang nangyari. Dumating si Marco sa Silvania, gamit ang isang business trip bilang dahilan. Nakapasok siya sa Veridia at kinontak ako. Lara, nangako ako, di ba? Na ako ang pupunta. Nagkita kami sa isang sulok ng siyudad. Ang kanyang pagsasalita ng aming wika ay kahanga-hangang bumuti.
Nag-aral ako ng 3 oras araw-araw. Gusto kitang makausap. Ang kanyang pagsisikap at katapatan ay tuluyang nagbukas ng aking puso. Habang pinagmamasdan namin ang isang lumang palasyo, biglang lumuhod si Marco. "Lara, will you marry me?" Pinagtitinginan kami ng mga tao, pero para kaming dalawa lang ang nasa mundo. Oo, payag ako. Ngunit hindi madali ang realidad. Ang international marriage ay nangangailangan ng komplikadong papeles at, higit sa lahat, inaasahan ang panggigipit mula sa gobyerno. Lihim kaming naghanda, si Marco sa Pilipinas, ako sa Silvania. Ngunit ang pinakamalaking problema ay ang pag-alis ko. Noon, nagbigay ng ideya si Isabel. "Lara, may paraan. Magpakasal kayo sa isang third country." Delikado, ngunit posible. Nagpasya kaming magkita sa ibang bansa at doon gawin ang seremonya. Nang araw ng pag-alis ko, nagpanggap akong normal. Sinabi kong magbabakasyon lang at dahil madalas puntahan ng mga turista ang bansang iyon, hindi naghinala ang mga opisyal sa airport. Pagdating ko, naghihintay si Marco. Mahigpit kaming nagyakapan, alam na ito na talaga ang tunay na simula. Sa isang maliit na simbahan doon, ikinasal kami. Ang mga saksi ay sina Isabel at Miguel at ilang Pilipinong naninirahan doon. Simple ngunit puno ng katapatan. Ngayon, opisyal na tayong mag-asawa, sabi ni Marco habang isinusuot ang singsing sa daliri ko. Sa sandaling iyon, naramdaman kong tunay na malaya na ako. Ngunit ang tunay na hamon ay magsisimula pa lang. Ang manirahan sa Pilipinas at iwasan ang ganti ng gobyerno ng Silvania. Naging maayos ang proseso sa Philippine Embassy dahil inihanda na ni Marco ang lahat ng dokumento. Pagkalipas ng 1 linggo, sumakay kami sa eroplanong patungong Pilipinas. Pagdating sa NAIA, ramdam ko na ito na ang simula ng aking bagong buhay. Nang ipakita ko ang aming mga dokumento, ngumiti ang opisyal at sinabing, "Welcome to the Philippines. Best wishes." Sa labas, naghihintay ang pamilya ni Marco. Niyakap ako ng kanyang ina. "Maligayang pagdating sa aming pamilya, iha." Ramdam kong pinraktis niya ito at nakakataba ng puso. Ang bahay ni Marco sa BGC ay mas moderno at komportable kaysa sa aking apartment sa Silvania. Ngunit ang ikinagulat ko ay kung gaano kanatural para kay Marco ang gawaing bahay. Ano ang uunahin nating ayusin? "Magpahinga ka muna, Lara. Pagod ka sa biyahe." Imposible itong isipin sa Silvania. Isang asawang pag-uwi ay maglilinis agad. Noong una, nanibago ako, ngunit naintindihan ko agad na ito ang normal para sa mga modernong mag-asawa sa Pilipinas. Ang unang linggo ay para sa aking pag-adjust. Nag-leave si Marco ng 1 linggo sa trabaho para samahan ako. Tinuruan niya ako sa lahat ng bagay. Ito ang palengke malapit sa atin. May mga sangkap din diyan para sa pagkain ng Silvania. Totoo nga, mayroon silang international section. Maingat si Marco na hindi ako masyadong ma-homesick. Sa 2nd linggo, nagsimula ako ng klase sa Tagalog sa isang community center. Doon, nakilala ko ang maraming babae mula sa iba't ibang bansa at nagulat ako sa dami ng mga taga-Silvania. 6 na buwan na ako dito. Sobrang bait ng asawa ko. Yung biyenan ko, bumili pa ng libro para matutong magluto ng pagkain natin, kwento ng isa. 1 buwan ang lumipas. Unang beses akong nagkasakit, isang matinding pananakit na karaniwan sa mga babae. Sa Silvania, kahiyahiyang sabihin ito sa asawa. Ngunit nang marinig ni Marco ang ungol ko, agad siyang bumangon. "Ayos ka lang, saan masakit?" Nang mag-aalangan akong ipaliwanag, agad siyang nagbihis at lumabas. Pagkalipas ng 30 minuto, bumalik siya dala ang gamot, hot compress, at matamis na tsokolate. Ito raw ang mabisa, sabi ng pharmacist. Inalagaan niya ako at tinimplahan ng mainit na tsaa. Isang bagay na hinding-hindi gagawin ng isang lalaking Silvanian. Lahat ba ng lalaking Pilipino ay ganito? Hindi ko alam. Pero kapag nahihirapan ang taong mahal mo, natural lang na tulungan mo siya. Dahil sa mga salitang iyon, napaiyak ako. Ito ang unang pagkakataon na maranasan ko ang tunay na pagmamahal at pag-aalaga. Isang araw, dumalaw ang aking biyenan. Nag-aalala ako kung ano ang iisipin niya sa isang manugang na dayuhan. Ngunit dumating siya na may dalang maraming sangkap. Ito, mga sangkap para sa luto ninyo. Nag-research ako sa internet. Sadyang nakakaantig. Nag-alala siya na baka hindi ako masanay sa pagkaing Pilipino. "Nay, gusto ko rin po ang pagkaing Pilipino. Kahit na, minsan, hahanap-hanapin mo pa rin ang lasa ng iyong bayan." Nang araw na iyon, sabay kaming nagluto ng goulash Silvano. Matiyagang sumunod ang aking biyenan sa aking mga turo. Ang pinaka-ikinagulat ko ay ang kultura ng mga pagdiriwang.
Ang Pasko sa Silvania para sa mga babae ay parang impyerno, pero sa pamilya ni Marco, iba. Tuwing Noche Buena, ang mga lalaki ang naghahain ng pagkain, habang ang mga kababaihan ay nakaupo at nagkukuwentuhan, lahat ay nagtutulungan. Mga 10 taon na kaming ganito. Mas mabilis at mas masaya kapag lahat ay kumikilos, sabi ng aking biyenan. Sa 3 buwan, nagpasya akong bumalik sa pagbabale. Buong puso akong sinuportahan ni Marco. Nahanap niya ako ng isang studio na naghahanap ng guro. Nang malaman ng may-ari na ako ay sinanay sa Silvania, agad niya akong tinanggap. Dahil sa trabaho, tuluyan na akong naging parte ng lipunang Pilipino. Ang pinakanakakaantig na sandali ay nang dumating si Marco sa unang resital ng aking mga estudyante. May dalang malaking bouquet ng bulaklak. Ang gagaling ng mga tinuruan mo. I'm so proud of you. Ang aming mapayapang buhay ay biglang nayanig. Nabunyag ang lihim na relasyon ng anak na babae ng Pangulo ng Silvania at isang Pilipinong business tycoon. May mga litrato pa silang magkasama sa Makati. Naging international scandal ito. Itinanggi ng gobyerno, ngunit masyadong matibay ang ebidensya. Wala nang masasabi ang gobyerno ngayon, sabi ni Marco. Tama siya. Makalipas ang ilang araw, nagsalita ang Pangulo. Hindi maaaring pakialaman ng Estado ang personal na pag-ibig. Irerespeto ko ang desisyon ng aking anak. Ito ay isang de facto na pag-endorso sa international marriage. Nagbago rin ang tono ng media sa Silvania. Biglang nagsulputan ang mga positibong artikulo, Pilipinas, ang lupain ng mga bagong oportunidad, ang pagiging maginoo ng mga lalaking Pilipino. Nagsimulang magsalita ang mga dating pinipigilang kababaihan. Dumagsa ang mga tawag sa mga cultural center. Inanyayahan akong magpa-interview ng isang malaking TV network sa Silvania. Sa tulong ni Marco, pumayag ako. Totoo bang ganoon kaiba ang mga lalaking Pilipino? Tanong ng host. Opo. Ang asawa ko ay araw-araw akong ipinaghahanda ng baon, katulong ko sa higit kalahati ng gawaing bahay at buong pusong sumusuporta sa aking trabaho. Hindi po ba yan eksaherasyon? Hindi po. Sa katunayan, ako pa nga po ang nahihiya. Kagabi, dahil late akong umuwi, siya na ang naghanda ng hapunan. Pagkatapos ng interview, naging viral ito. Libu-libong mensahe ang dumating sa aking social media. Kasunod nito, opisyal na inihayag ng gobyerno ng Pilipinas na welcome ang mga kababaihang Silvanian. Naglabas sila ng mga programa, tulong pinansyal, prioridad sa pabahay at suporta sa edukasyon ng mga bata. Nakatanggap kami ng benepisyo at nakakuha ng housing loan na may mababang interes. Makalipas ang 1 linggo, nabunyag na maging ang mga anak na babae ng mga ministro at matataas na opisyal ng Silvania ay matagal nang naninirahan sa Pilipinas. Nagalit ang mga mamamayan ng Silvania sa matinding pagkukunwari. Sa huli, sumuko ang gobyerno ng Silvania. Inalis nila ang mga restriksyon at pinalawak ang cultural exchange sa Pilipinas. 1 buwan matapos ang kaguluhan, tinawagan kami ng isang malaking TV network sa Pilipinas. Gusto nilang gawin kaming tampok sa isang special documentary. Pumayag kami. Sa pag-asang makakatulong itong alisin ang mga maling akala, 1 linggo silang kumuha ng video ng aming pang-araw-araw na buhay. Ang paghahanda ni Marco ng baon, ang pagtuturo ko sa studio, ang pagluluto namin sa gabi. Nang i-feature ang interview sa aking biyenan, sinabi niya, si Lara, siya ang pinakamagaling na manugang, magalang at inaalagaan niya ang anak ko. Higit sa lahat, masaya ang anak ko, kaya masaya na rin ako. Nang ipalabas ang documentary, naging record-breaking ang ratings. Ang eksena kung saan bumili si Marco ng gamot ko sa gitna ng gabi ay nag-viral. Yan ang tunay na lalaki, sana all, sabi sa mga comment. Dahil dito, nagpasya kaming magkaroon ng formal na kasal sa Pilipinas kasama ang aming mga pamilya at kaibigan. Nakakagulat, pumayag ang aking mga magulang na dumalo. Mukhang tunay na masaya si Lara, sabi ng aking ina sa telepono. Sa airport, nang makita ng aking ama si Marco, matagal niya itong tinitigan. Thank you for making my daughter happy, sabi niya. Sumagot si Marco sa aming wika, ako po ang dapat magpasalamat. Si Lara po ang kayamanan ng buhay ko. Nakita kong namasa ang mga mata ng aking ama. Pinagsama sa aming kasal ang tradisyon ng Pilipinas at Silvania. Suot namin ang barong Tagalog at Filipiniana, pati na rin ang aming tradisyonal na kasuotan. Daan-daang bisita ang dumalo. Ang matapang na pagpili ni Lara ay nagbigay ng pag-asa sa marami. Ito ay simula ng isang bagong panahon, sabi ni Isabel sa kanyang talumpati.
Nag-honeymoon kami sa Palawan. Pagkalipas ng isang buwan, nalaman kong buntis ako. Tuwang-tuwa si Marco at ang aming mga pamilya. Isang taon na ngayon mula nang isilang ang aming anak na si Aurora. Lumaki siyang natural na nagsasalita ng Tagalog at ng aming wika. Ang aking ballet studio, ang pinakasikat ngayon sa BGC. Nagtayo rin kami ni Marco ng isang cultural center para tulungan ang mga babaeng Silvanian na manirahan sa Pilipinas. Noong nakaraang taon, inanunsyo na ang bilang ng mag-asawang Pilipino-Silvanian ay lumampas na sa 2,000. Ang kanilang birth rate ay 2.3, halos 3 beses sa national average ng Pilipinas. Ako mismo ay buntis na sa aming pangalawang anak. Kinuha ko na rin ang aking Filipino citizenship. Sa interview, tinanong ako, ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Pilipino? Ang magkaroon ng pangalawang tahanan. Sa Silvania ako isinilang, ngunit sa Pilipinas ko natagpuan ang tunay na kaligayahan. Minsan, parang panaginip na ang dating babaeng puno ng kawalan ng pag-asa sa isang madilim na silid ay ngayon may masayang pamilya sa maaraw na Maynila. Ang kwentong ito ay para sa lahat ng nahaharap sa pagsubok. Ang tunay na pag-ibig at kaligayahan ay darating. Ang mahalaga ay ang magkaroon ng lakas ng loob na sunggaban ito pagdating ng pagkakataon. Ang Pilipinas ay isang espesyal na bansa. Mabilis itong nagbabago, bukas sa pagkakaiba-iba. At higit sa lahat, pinahahalagahan ang pamilya at ang mga lalaking Pilipino, ibang-iba na sila ngayon. Itinuturing nila ang babae bilang kapantay, kabalikat sa lahat ng bagay at nirerespeto ang kultura ng kanilang kabiyak. Ang pag-ibig ay walang hangganan. Ang pagkakaiba sa kultura ay hindi pader, kundi isang yaman. Ang pangalawang buhay ay maaring simulan anumang oras. Ang mahalaga ay ang lakas ng loob na humakbang patungo sa kaligayahan, ngayon din.